What's up mga kababayan? Naku po, pag-uusapan natin itong trending na trending po. Ayan, nakikita nyo naman dyan. No? Sino ito? No? Si Harry Roquita. Oo, yung biyasang mambudol, manloloko, at ngayon nga ay parang bumabaliktad na mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin. No? Eh bakit po nasabi natin bumabaliktad na at para bang pinariringgan itong magkakapatid na Sara Duterte, Pulong, Kitty Duterte at Baste Duterte, mga kababayan. Oo, dahil siya raw po ang unang naglabas nito, mga kababayan. Parang ang dating ba siya ang mas malakas, no, na aura or siya ang pinakang malakas makasagap ng balita or pinagkakatiwalaan ng dahig para malaman yung nangyayari kay Digongyo, mga kababayan, sa daig. Oh. Alam naman natin mga kababayan na itong si Harry Roque, meron sama ng loob ito eh. Meron sama ng loob ito sa magkakapatid na Duterte. Kasi nga, di ba parang hinayaan na lang siya na walang pagtulong, walang kahit na anong suporta na natatanggap kay Sara Duterte, kay Pulong, kay Kitty at kay Baste, mga kababayan. Kaya ba parang tila ba pinagkakalulunan niya itong mga kapwa niya or mga kapwa niya DDS or itong mga bosses niya, mga kababayan, mga boss niya, no? Pero ang alam naman natin na ang talagang boss nito ni Roque ay si Digong pa noon pa, di ba? Noon pa 'yan. So eto nga mga kababayan, merong recently statement itong si Roquita na kung saan ako nabaltong daw itong matanda. Itong si Digong, mga kababayan. At para ba tila ba sinasabi ni rito ni Harry Roque na marami naman daw na bumibisita kay Digong, subalit parang hindi nilalabas itong ganitong balita or nangyayari kay di ba? Excuse me po padigay tayo. Ito nangyayari kay Digong, di ba? Parang tila ba parang pinapalabas ni Harry Roque dito sa video na to, walang pakialam si Harry Roque, walang pakialam ang mga Duterte siblings ayon kay Harry Roque. Kasi nga, siya ang kauna-unahan daw nakaalam nito. Oh, panoorin natin to mga kababayan. At kayo na humusga kung ano ba talaga ang gustong sabihin ni Harry Roque. Oh, kung ano ang pahiwatig niya dito. Kasi ang dating sa akin nito, mga kababayan, parang sinusuwag na niya itong mga Duterte siblings na ito. Kahit ako naman kung ako kumbaga ako pinabayaan nyo, wala man lang kayong ginawa para ipagtanggol ako sa administrasyon, nasa posisyon ka Sara Duterte, di ba? Wala ka man lang nagawa para isalba ako, di ba? Ganun na mararamdaman ko. Kaya ang gagawin ko, siyempre, ganun pala, ganyan ang kalakaran nyo, di lalaglag ko na kayo, di ba? Unti-unti ko na kayong titirahin. At parang ganun nga yung sinasabi ng taong bayan na nakapanood nito. Kasi nag-viral ito mga kababayan Nag-viral po ito. At iba't iba ang comment dun sa sa comment section. May mga nagsasabi nga ro, nakita ko na parang sinasabi nila na ano bang pinupunto mo, Harry Roque, na walang kwenta yung mga anak ni Digong? Ganun ba yun? No? Panoorin natin to. Totoo po, natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari itong mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay sa pamilya, no? Now, ang nagsabi po sa akin dyan na isang nagtatrabaho sa loob, no? At medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital. At yun nga yung napabalita na linabas siya dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan
ay tumatama ang ulo sa sahig. Now, ngayon, ang linabas na report ng registry ay totoo. Tumutumba si Tatay Digong. At ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya naglalakad lang, tumutumba na at tumataba ang ulo. Ayan mga kababayan narinig nyo naman. Narinig nyo naman ang sinabi ni Roquita, mga kababayan sa kanya mismo sa kanya mismo nanggaling 'yan. Sinabi niya mismo diyan na kung saan siya ang kauna-unahan nakaalam. Siya nga naman, 'di ba? Asan nga kung nalaman niya para at hindi nalaman ng mga anak, imposible, 'di ba? Baka nga hindi lang nilalabas na magkakapatid dahil nga bakit? Dahil nga wala sila talagang pakialam kung anong mangyari dun sa matanda. Kasi nga matanda na 'di ba? Kumbaga na ano na yung buhay niya, alam naman natin kung gaano kagulo pamilya nila. Na sila mismo mag-aama, hindi magkakasundo. No, nagagamit lamang yung pangalan ni Digong para sa pampolitikal na agenda nitong 4 na ito. Balita pa nga natin na papasok na ng politika ito si Kitty Duterte na nagagamit niya itong itong pangalan ni 'di ba? Ni Digong. Ang masakit nito, mga kababayan, masaklap nito, no? Baka pagka dedo, 'di ba? Na dedo itong si Digong biglang iingay yan, mga kababayan, kasi maraming magluluksan DDS, pero mas marami masisiyahan. Hindi naman nasisiyahan dahil namatay, 'di ba? Masisiyahan dahil parang feeling nila, especially yung nabiktima ng EJK, no? Actually, ayaw nga nila mamatay si Digong Gusto nila magdusa ng matagal na panahon si Digong. 'Di ba? Kasi daig mo pa pinatay noon, mga kababayan. 'Di ba? Dinaig mo pa na tsugi noon. Kung sakaling ikaw ay humaba ang buhay mo, pahabain ang buhay mo ng doktor diyan, no? Ano man na nangyayari sa iyo diyan, 'di ba? Daig mo pa ang natsugi. Diba? Daig mo pa nakilitan ng buhay, mga kababayan. Dahil imaginein mo, ilang years, no, tatalakayan ng kaso mo. Ilang taon na si Digong, mga kababayan. Kumbaga, 12 bulati na lang ang hindi umuubo. Di ba? 12 bulati na lang ang hindi umuubo. Sigurado na. Alam na natin, uuudi na yan bigla, di ba? Ang masaklap nito, mga kababayan, nakakalungkot, sa part ng mga DDS, mas nauna pang nakaalam si Harry Roque sa mga nangyayari kay Tatay Digong nila. Anong ginagawa ng mga magkakapatid? Araw-araw nandun sila, especially si Sara Duterte. 'Di ba? Lagi siya naandoon, nakabantay siya ron. Tapos hindi naman pala nalalaman kung ano. So ibig sabihin, mas malakas pa ang radar or connection ni Harry Roque kaysa sa mga Duterte siblings. Kasi kung matatandaan niyo, mga kababayan, wala pang naibalitang ganyan si Sara Duterte every time na ini-interview siya. Kahit si Pulong, kahit si Baste, kahit si Kitty, 'di ba? Ang sinasabi niya, okay lang sila, okay lang tatay nila, 'di ba? Pero ito si Harry Roque, tahasan sinabi niya, mga kababayan. So kaya para lumalabas nito sa mga fans ng DDS, para bang tinetrador or may sama ng loob itong si Harry Roque sa mga anak ng kanyang boss na si Duterte. 'Di ba? Kaya mapapansin nyo, 'di ba? Alos di na rin nagkikita-kita. Siguro kung magkagulatan man sila ron sa dahig, tsambahan na lang 'Di ba? Plastikan na lang siguro malamang. Kaso nga, 'di ba? Naglabas na naman ng ganito si Harry Roque na balita. So syempre, sumasama yung loob ng ibang fans. Lumalaban sila sa nila, sa iniidolo nilang artista. Kasi para sa kanila artista to si Digong 'di ba? Ngayon, itong si Harry Roque, ibinulgar ngayon yung nangyari kay Digong. Kaya para bang nagtataka itong mga DDS, parang baliwala lang sa mga magkakapatid na nagkakagano ng tatay nila. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, hindi malabong mangyari na yaan
no, ay gamitin sa 2028, no, yung pangalan na naman ni Digong ng mga political runner na ito matatakbo sa politika, mga kababayan, especially sa PDP laban. Last election nga gamit, di ba? Pero ngayon, nung nagamit na ni Bato de la Rosa, nagamit na ni Bongo, di kanya-kanyang tago na. Kasi alam naman natin, si Bongo, next warrant of arrest na yan. So, next na naman magtatago yan. Ang masaklap nito, mga kababayan, ayaw nila magpahuli. Di ba? Kaya nababad trip yung magkakapatid. Na para bang tin raidor sila. Ang dating talaga nun, mga kababayan, tin raidor si Digong. Kasi nangako yung dalawa na sasamahan si Digong, ngayon nagtatago. So anong tawag nyo ron? Traitor, di ba? Kaya kayo na ang humusga, mga kababayan, kung saan patungo itong senaryo na ito. Kayo ba, mga kababayan, tanungin ko, comment down below. Kayo ba ay naniniwala na itong si Harry Roque ay mas malakas pa sa mga magkakapatid na DDS, na Duterte, no? Ako, sa tingin ko, parang rebellion na yung ginagawa ni Harry Roque dito. Pinapalabas niyang mangmang, pinapalabas niyang walang alam at daig pa niya itong Duterte siblings. Okay? So magkita-kita tayo for another video. Salamat po sa mga bagong subscriber natin. Siyempre sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and don't forget to like and share at click mo rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga reaction, ating live videos. At maraming salamat. Ako po muli ang inyong lingkod, Birador Pico at your service. Maraming salamat. Have a great one, everyone.